Sa bautismo ni Jesus, ang Diyos ay nagpakilala sa atin sa tatlong persona. Hindi bilang tatlong Diyos, kundi bilang tatlong paraan ng kanyang banal na ugnayan. Ang Ama ang nagsugo, ang Anak ang tumalima at nagkatawang tao, at ang Espiritu Santo ang nagbigay bisa sa misyon. Nang siya'y mabautismuhan, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya. At ang tinig mula sa langit ay nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak." Lucas chapter 3 verse 22. Tatlong persona na kumikilos ng magkaiba, pero lahat ay iisang Diyos na kumikilos sa iisang layunin, ang kaligtasan natin. Ganon din sa pagpapakasak ni Jesus. Ang anak ang nag-alay ng sarili, ang Ama ang tumanggap ng hain, at ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng grasya at lakas sa kanya bilang tao. Magkakaibang persona, oo, pero iisa ang pagka-Diyos na kumikilos sa tatlong paraan ng pag-ibig. Isipin mo ito, ang apoy ay nagbibigay ng init, liwanag at enerhiya, tatlong magkaibang katangian, pero iisang apoy. O kaya naman, ang araw mismo, may liwanag at may init. Hindi tatlong araw, kundi isang araw na nagpapahayag sa tatlong anyo ng kapangyarihan. Ganito rin ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Magkakaibang persona, ngunit iisang pagka-Diyos na walang hanggan. Hindi nagkakahiwalay ang Diyos kapag kumikilos ang bawat persona. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay laging magkasama sa bawat gawa ng Diyos. Kapag ang anak ay nagliligtas, ang Ama ang nagsugo at ang Espiritu Santo ang nagpapabanal. Tatlong persona, iisa ang gawa, iisa ang layunin, iisa ang pagka-Diyos. Kaya sa bautismo o sa krus o sa bawat hiwaga ng ating pananampalataya, ang Diyos ay hindi tatlo, kundi isang Diyos ng pag-ibig na nagpapahayag sa tatlong persona. Ama na umiibig, Anak na tumutubos, Espiritu na nagbibigay buhay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen.